Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Piliin lagi ang tama. Ito ang madalas na tinuturo sa atin mula sa bahay hanggang sa eskwela. Lagi mong piliin kung ano ang tama kahit mahirap pa. Ikaw, paano kung hindi mo kayang mabuhay ng tama? Tama, kaya mo bang maging tama? Kaya mo bang mamuhay na puro tama ang ginagawa? Sa mundo kung saan ay napapaligiran na tayo ng tukso para gumawa ng kasamaan, kaya mo bang lumihis para pumunta sa direksyon ng tama? Totoong mahirap gumawa ng tama at puno ng moral, lalo na kung kinakailangan mong gumawa ng bagay na labag sa batas ng tama. Totoong kapag ikaw na ang nasa sitwasyon kung saan ay kailangan mong piliing iisang tabi ang pagiging tama, dahil mas kailangan ang iyong sitwasyon na maging mali. Ang ating kwentong papakinggan ngayong araw ay kwento ng dalawang taong gumawa ng mali, hindi dahil gusto nila, kundi kailangan. Gumawa silang pareho ng mali para patuloy silang huminga at mabuhay. Dear Papa Dudut, kapag kumakalam na ang sikmura, matatanggihan mo bang gumawa ng tama para may makain ka? Nakaharap ako noon sa kwardong salamin. Pinagmamasdan ko ang aking sarili. Kakatapos ko lang umiyak noon dahil hindi ko tanggap ang sitwasyon. Ang sitwasyon namin ng aking asawang si Jimbo. Pinagmasdan kong mabuti ang hindi maayos na kolorete ko sa mukha. Si Jimbo ang nagpahid noon sa akin dahil yun daw ang nakikita niyang nasa mukha ng mga kakilala niya. Wala akong alam sa pag-aayos noon, Papa Dudut. Hindi ako mahilig kailanman na paglaruan ang kolorete sa aking mukha. Ngayon lang dahil kailangan. Nang titigan ko ang aking refleksyon sa salamin ay muli na namang namuo ang mga luha sa aking naniningkit na mga mata. Napansin niyo ni Jimbo kaya naman agad nitong inabutan ng tissue para maagapan ng luhang gusto nang pumatak sa aking mga mata. Paubos na ang tissue na binili ni Jimbo. Halos maubos na rin ang aking kolorete sa mukha. Kaya naman nang matapos akong magpahid ng tissue sa mukha, agad dinampot ni Jimbo ang lipstick para ipahid muli sa aking labing nanginginig. Pinatahan ako ni Jimbo at kailangan na kasi niya yon na maglagay ng eyeshadow sa aking talukap. Hindi niya raw ito mailalagay ng maayos kung patuloy ako sa pagluha. Pinilit kong wag umiyak. Pinilit kong isipin ang masasaya kong araw. Mga araw na wala pa ako sa sitwasyong yon. Yung mga araw na bata pa lamang ako at kasama pa ang mga magulang ko. Yung mga araw na ang tanging iniisip ko ay kung sino ang makakalaro ko kinabukasan. Hindi ang sitwasyon na yon. Hinding-hindi ang sitwasyon na yon. Minulat ko ang aking mga mata. Sa wakas ay hindi na ako tinablan ng luha. Pinagmasdan kong muli ang aking mukha. Napakapal ni Jimbo ang kolorete sa aking mukha. Hindi pantay-pantay ang mga kulay. Hindi nagmamatch ang mga pinaghalo-halo niyang kulay. Gusto ko namang umiyak dahil naaawa ko sa aking sarili dahil
sa nakita kong itsura ko sa salamin. Pero nang napansin niyo ni Jimbo ay muli na naman niya akong pinatigil. Huwag daw akong iiyak, huwag na huwag. 18 lamang kaming pareho ni Jimbo noon nang pasukin namin ang mundo ng pagpo-prostitute. Naaalala ko pa ang kaba at dire sa aking katawan nang tikman ako ng unang customer ko na halos mas matanda pa sa tatay ko. Unang kita ko 1,000. Pareho na kaming masaya noon ni Jimbo dahil sa wakas ay nairaos na namin ang gabing yon. Kumain pa kami noon ng pare sa gilid ng motel kung saan ko nakasiping ang unang customer ko. Pareho kaming gutom na gutom noon ni Jimbo. Buong magdamag kaming hindi kumain dahil sa kaba sa unang gabi ng aking pagpoprosti. Habang kumakain nga ay pinakwento pa sa akin ni Jimbo kung ano ang ginawa ng customer sa akin. Panay lang ang tango nito sa aking mga sinasabi. Kunwari ay masaya siya dahil nairaos ko ang gabing yon. Pero kitang kita naman na nasaktan siya dahil may ibang lalaking nakagalaw sa akin bukod sa kanya. High school pa lamang kami ni Jimbo nang nagkakilala kami. Pareho kaming nasa mababang section noon dahil sabi ng mga teacher namin ay may kahinaan ng ulo namin. Magkatabi kami noon sa klase. Parehas kaming nasa harapan. Bukod kasi sa kailangan naming matutukan ng aming advisor ay pareho rin kaming maliit. Kaya nga tampulang kami ng tukso dati. Bagay daw kami mga kinulang sa height. Mula noon ay lagi na kaming magkasama. Wala rin kasing ibang gusto makipagkaibigan sa amin. Ayos lang naman yon, masaya naman kaming pareho na kami lang. Nagkagustuhan kami at sa huli ay naging kami na. Masayang masaya ako noon sa piling niya at ganon din siya. Wala na kaming pakialam sa iba. Basta't magkasama kaming dalawa. 1 buwan bago ang graduation namin, kapwa kami 16. Bigla naming naisip na magtanan na lamang. Mula kasi noong nalaman ng mga magulang namin na magkarelasyon kami ay naging tutol na sila. Naging tutol sila hindi dahil sa mga bata pa kami, kundi dahil iniisip nilang dahil pareho mahina ang aming mga kokote ay hindi kami mabubuhay pareho kung kami ang magkatuluyan. Gusto naming patunayan na mali sila. Kaya namin nagawang magtanan. Lumayo kami sa aming maliit na lugar. Pinili naming magsama sa isang maliit na kwarto na inuupahan naming pareho. Sa papag kami natutulog noon. Wala rin kaming mesa. Tanging mga gamit lang na nadala at nakuha namin mula sa aming mga bahay ay banig, takore, kaldero, 2 kutsara, 2 plato, 2 baso at mga damit namin. Mahirap na magsimula sa ganitong sitwasyon. Pero lahat ay kakayanin namin basta't magkasama kami ni Jimbo. Hindi na kami hinanapan ng aming mga magulang. Wala naman talaga silang pakialam sa amin. Ayos lang, naging barker ng tricycle si Jimbo. Ako naman ay tagabantay ng isang tindahan malapit sa bus terminal. Parehong maliit ang kita at kadalasan ay kulang pa. Pero pareho naming kinaya nun dahil wala namang kaming ibang choice. Nagdalawang trabaho si Jimbo. Bukod sa kanyang pagiging barker, naging taga-deliver din ito sa isang laundry shop. Napakasipag ni Jimbo. Kaya naman kahit mahirap noon ay pinilit ko itong kayanin at ang importante, kami ang magkapiling. Hindi naging madali ang buhay namin noon. Lagi kaming kapos at halos lahat ng kinikita namin ay napupunta lang sa bayad sa bahay. Kahit ako ay nagdalawang trabaho na rin. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, imbes na day off ko ay nagbabantay ako ng 2 bata sa kapitbahay namin. Habang nasa trabaho ang mga magulang nila ay ako ang nagiging yaya nila. Wala na nga kaming oras noon ni Jimbo para magkasama. Puro kami trabaho noon dahil kailangan naming mabuhay. Pangako na lang namin sa isa't isa na balang araw ay magiging ayos din ang lahat.
Sinubukan naman naming maging positibo sa araw-araw pero parang hindi na kami natapos sa pagsubok at paghihirap. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pareho na kaming nadagdagan ng 2 taon sa edad namin. Akala namin noon ay magiging maayos na ang lahat pero hindi pa pala. Isang araw ay natanggal ako sa trabaho dahil may gustong ipalit sa akin na mas mabilis daw gumalaw at mag-isip. Wala akong nagawa noon kundi ang umalis. Si Jimbo naman makalipas lamang ng 1 buwan after kong matanggal sa trabaho. Siya naman ang sumunod. Hindi na raw kailangan ng barker ng mga nagtatricycle. Tapos sumunod naman ay tinanggal siyang taga-deliver sa laundry shop. Lampa daw kasi ito at mahinang makapick up ng utos. Naisip namin noon na paano na kami. Mabubuhay pa ba kami? At dahil nga sa pareho kami noon na nawalan ng trabaho, ay pareho kaming nag-iisip ng hindi magandang trabaho na pwedeng pasukin. Naisip naming maging snatcher, scammer o kaya ay akyat bahay. Papadudot sobrang naging desperado na kami, may mailagay lang kaming pagkain sa sikmura namin. Hindi po kami masamang mga tao pero sa panahon kasi ng pangangailangan, kahit sino naman ay makakaisip ng ganito. Nilista namin lahat ng pwedeng pasuking trabaho. Yung mga trabahong pasok sa realidad naming pareho. Pwedeng tagahugas ng plato, serbidor o sa karinderya o kaya ay tagabuhat ng paninda sa talipapa. Yan po ang naisip namin noon ni Jimbo. Hanggang sa bigla akong natahimik nang sabihin ni Jimbo na gusto niyang maging prostitute ako. Maging isang pokpok daw, Papa Dudut. Hindi ko pa alam ang sasabihin noon. Pero sinubukan niya akong kumbinsihin na ito ang pinakamadaling paraan para magkapera. Wala daw kaming maagrabyadong ibang tao hindi tulad ng iniisip naming pagnanakaw. Hindi naman ako direktang pumayag sa suhestyon ni Jimbo na maging babaeng bayaran ako. Alam ko din na naramdaman niya na hindi ako payag. Kaya naman sa mga sumunod na gabi ay tumambay kami noong pareho sa mga lugar kung saan ay laganap ang pagbebenta ng katawan. Iba't ibang mga klase ng mga babaeng prostitute ang nakita namin noon. Mga bata at may edad. Makakapal ang makeup at yung iba ay mapuputla. Maiiksi at makikinang ang kanilang suot. Ang mga kuko, kahit na madilim, alam mong matingkad na kulay ang ginamit. Magkakaiba man sila pero iisa ang trabaho nila. Mga prostitute, mga babaeng ginagamit ang katawan para magkapera at yun ang gustong gawin ni Jimbo sa akin. Ilang gabi kaming pabalik-balik noon para obserbahan kung ano ang ginagawa nila. Bukod sa mga prosti, may mga kasama rin sila. Yun yung mga bugaw nila. Sila raw madalas ang nangungumbinse sa mga dumaraang lalaki na patulan ang prosti na hawak nila. Kung ano-anong klasing pagbebenta ang ginagawa nila. May kama at mabayaran lang ang mga babaeng ito. Sa gabi-gabing pag-oobserba namin ni Jimbo ay nakita namin kung gaano karaming mga lalaki ang naghahanap ng panandaliang aliw sa piling ng mga prosti na ito. Tama nga si Jimbo. Hanggat may mga lalaking ganito, kikita lahat ng prosti sa paligid naming yon. Pinagpraktisan muna namin ng isang gabi. Tumambay kami kung saan nandoon ang mga posible kong makasama na prosti. Hindi pa ako nakakapagsuot ng mga plinano naming isuot ko dahil hindi pa kami nakakabili. Kailangan naming unahin kasi ang pagkain kesa sa mga yon. Ang sabi naman ni Jimbo, kung totoong hayok ang isang lalaki kahit anong suot ko ay kukunin niya ako. Pero hindi kasi ganon ang nangyari, Papa Dudut. Nilamok lang kami sa kakahintay noon ng magiging customer ko pero wala eh. May mga dumadaan naman at tinitingnan ako. Yon ang masakit. Tinignan lang ako at base sa mukha nila ay mukhang hindi naman nila ako nagustuhan. Umuwi kaming pagod mula sa pagkakatayo ng ilang oras. Umuwi kaming walang bitbit kundi ang
pabagsak naming mga balikat. Nga kami noon. Walang lalaking gustong ikama ako ng gabing yon. Bago matulog sinabi ko kay Jimbo na mangutang na lamang kami para makabili ng mga katulad na suot ng mga prosti na nakasama namin. Tumango siya at inaya na akong magpahinga na. Nangutang kami para ipangbili ng mga idadamit ko at makeup. Sa Divisoria kami namili dahil mura doon. Bumili lang kami ng 3 maiksi at hapit na bestida. Magkakaibang design pero lahat kulay pula. Gusto ko noon na mamukod tangi sa lahat ng mga kasabayan kong prosti. Sinisiguro ko noon na ako ang pipiliin ng mga magiging parokyano ko. Gusto ko noon na ako ang piliin at balik-balikan dahil ako yung maganda. Ako yung magaling. Isang mataas na ditakong na sapatos ang napili ko noon. Iingatan ko na lang para hindi masira. Yun ang sinabi ko kay Jimbo. Pati makeup doon na rin kami nakabili. Mga mumurahin lang. Kahit nakakatakot ipahid sa mukha ay sumugal pa rin kami. Yun lang naman kasi ang kaya ng perang hawak namin noon. Magiging maarte pa ba kami? Punong-puno ng kaba ang dibdib ko nang sumapit ang gabi kung kailan may pumayag ng maikama ako. Kitang-kita ko noon na nabahala rin si Jimbo pero pinilit nitong magpakatatag para hindi rin ako panghinaan ng loob. Sumakay kami ng taxi noon kasama ang lalaking pumick up sa akin. Pumayag ang lalaking yon na sumama si Jimbo dahil akala nito ay kapatid ko lang siya. Isang kapatid na binubugaw ako. Sinabi ni Jimbo na kailangan ko ng kasabay pa uwi. Kaya naman hihintay na lang daw kami nito hanggang sa matapos kami. Pumayag muli ang lalaki. Basta hanggang sa labas lang siya ng motel. Pumayag din si Jimbo. Bago kami pumasok sa motel ay binalikan ko ng tingin si Jimbo. Nakita kong masama ang loob nito. Gusto ko nang umatras noon pero sumenya siya na pumasok na ako. Wala na akong nagawa at nang makapasok na kami ng kwarto doon na nagsimula ang pagiging prosti ko. Mula noong naging prosti ako, Papa Dudut, lagi na akong dinadalaw ng mga masasamang panaginip. Mga panaginip kung saan laman ito ang mga lalaking nakasama ko. Mula sa mga matatanda hanggang sa mga sadista. Oo, Papa Dudut, naranasan ko na magkaroon ng customer na mas naliligayahan habang sinasaktan ako. Isang bagay na hindi ko nasabi kay Jimbo. Tinago ko ang mga pasa at sugat. Ayokong isumbong ang mga ginawa sa akin habang nakakulong kami sa isang kwarto. Dahil kapag ginawa ko yun ay malamang ay papahintuin ako ni Jimbo sa trabahong ito. Paano na kami mabubuhay kung mangyayari yon? Ito ang paulit-ulit ko noon na iniisip sa tuwing dinadalaw ako ng masasamang panaginip. Lumipas ang mga araw. Nasanay na ako sa ganitong kalakaran namin ni Jimbo. Siya ang bugaw, ako naman ang pokpok. Malaki na rin ang naging kitaan namin noon. Kilala na rin ako. Isa na ako sa mga pinakamabentang prosti noon. Wala pa rin kaming naging ipon kahit sabihing naging malakas ako sa kalakarang ito. Paano ba naman kasi mas inuuna namin ang mga luho? Hindi nyo naman siguro kami masisisi kung ganito ang ginawa namin. Bumili kami ng TV, sofa, second hand na ref at iba pang gamit na wala kami ng panahong sobrang hirap namin. Sabi kasi namin malakas pa naman kami. Pareho lang kaming 25 anyos noon. Kaya kakayanin pa namin. Halos inaraw-araw din namin ng fast food. Nakabili na rin ako ng mga damit na gusto ko at hindi lang para sa trabaho ko. Ganon din si Jimbo. Kaya ayan, wala kaming naipon para sa plano naming tindahan o tricycle. Pero naisip namin na may iba pang araw para makapag-ipon. Ayos sana ang lahat, Papa Dudut. Pero isang araw ay nakatanggap kami ng balita. Buntis ako.
Alam kong si Jimbo ang ama kahit naman kasi nagpapagalaw ako noon sa mga lalaki ay gumagamit naman kami ng proteksyon. Pero pag kami ni Jimbo ang nagsisiping ay hindi kami gumagamit noon. Plano naman naming magkaroon talaga ng anak pero hindi yon ang tamang panahon. Kalakasan pa kasi ng pagiging prosti ko noon, alangan namang tuloy pa rin ako sa pakikipagsiping sa ibang lalaki kahit bilog na ang tiyan ko, hindi ba? Sa kabukod doon, syempre wala pa kaming ipon noon. Ano ang ipangbubuhay namin, hindi ba? Hindi ako nakaimik noon. Inisa-isa ni Jimbo ang plano niya. Habang maliit pa raw ang tiyan ko, ako raw ang magiging bugaw niya. Doon kami sa kabila. Doon siya magpuprosti sa mga bakla at matatandang babae. Tinatanong ko kung sigurado ba siya. Tumango lang siya kahit alanganin. Alam ko kung bakit dahil hindi niya gusto ang plano naming yon pero wala na kaming ibang choice, Papa Dudut. Kailangan naming mabuhay pareho. Kailangan naming isipin ang kapakanan ng aming magiging anak noon. Ilang ulit ko siyang tinanong noon kung siguradong sigurado na siya. Tango lang siya ng tango. Hinawakan ko noon ang kamay at sinabing kaya na ba niyang talikuran ang nakaraan niya. At naging sagot niya ay susubukan daw niya. Papadudot malaki ang naging trauma noon ni Jimbo sa mga bakla. Minsan kasi ay ginawan siya ng masama ng isang baklang kaibigan ng nanay niya. Inabuso ito ng sexual noong minsang iniwan siya ng kanyang ina isang beses sa baklang yon. Tinakot siyang wag itong magsusumbong kundi ay sisingilin ito ang utang ng kanyang ina sa kanya. Natakot si Jimbo. Alam niya kasi noon na walang pera ang mga magulang niya. Ayaw niyang maging dahilan noon kung bakit mas lalo silang mabaon sa hirap. Kaya naman tinikom nito ang kanyang bibig. Hindi ito nagsumbong kahit hanggang lumaki ito at nagkaisip. Kaya naman malaki ang naging trauma at galit nito sa mga bakla pero kailangan na niya itong harapin dahil ito na ang kabuhayan namin. Hindi naman naging mahirap ibugaw si Jimbo noon. May itsura ito na gustong gusto ng mga bakla at matatandang babae. Kaya naman unang gabi pa lang ay tiba-tiba na ito. Sabi ko nga hindi ko na kailangan maging bugaw sa kanya. Kayang-kaya na niyang ibenta ang sarili niya. Pero sabi niya samahan ko pa rin daw siya para may lakas pa rin siya ng loob. Sa akin daw siya kukuha ng lakas ng loob. Kaya naman sinamahan ko pa rin siya kahit hanggang pagpasok ng motel. Madali lang na nauuto ni Jimbo ang mga customer niya na kuhanan din ito ako ng isang kwarto para doon maghintay. Sinabi niya kasi noon na buntis ako. Sinabi rin niya na kapatid niya ako at isang single mom. Madalas ay naaawa na lang ang mga customer niya kaya pumapayag ang mga ito noon para pagbigyan ng request ni Jimbo. Madalas ay pinagsisisihan ko na pumayag ang mga customer niyang kumuha ng isang kwarto para sa akin para paghintayan ko sa kanya. Dahil madalas ay magkadikit na kwarto ang kinukuha nila. Isa para sa kanila at isa para sa akin. Madalas din na manipis ang dingding kaya naman dinig ko ang halinghing na ginagawa noon ng mga nakakasiping niya. Nakakadurog pala. Pero dapat akong masanay dahil eto na ang buhay namin. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapanganak na ako at sinabi ko kay Jimbo na handa na akong bumalik sa pagtatrabaho. Pero tumanggi ito. Sinabi niya na magbantay na lang daw ako sa anak namin. Mas magandang ako ang kasama lagi ng baby namin. Kaya naman daw niyang buhayin kami sa pagpuprosti niya. Sabi din niya sanay na siya sa ganong gawain. Medyo napamukha pa nga nito na mas malaki ang kinikita niya kesa sa akin noon. Natahimik na lamang ako. Alam ko namang hindi niya balak akong saktan sa mga salitang yon. Para hindi na lang lumaki pa ang issue ay tumahimik na lamang ako. Totoo naman ang sinasabi niya, Papa Dudut. Malaki nga talaga ang kinikita noon ni Jimbo. Pero kapalit noon ay hindi niya madalas na pag-uwi sa bahay. Ako lang lagi ang kasama ng baby namin. Hindi rin ako makatulog noon kakaisip kung kumusta na ba siya.
kung ayos lang ba siya. Ano na kaya ang ginagawa niya? Tapos na ba sila? Yan ang mga madalas kong tanong noon pero hindi ko magawang sabihin sa kanya dahil ayokong mag-away kami noon. Isang beses akong kinumbinsi noon ni Jimbo na pumayag na. Pinakitaan pa niya ako ng computation kung magkano ang maibibigay niyang pera sa akin. Sinabi rin ito sa akin na pwede naman daw siyang umuwi sa akin tuwing weekends. Payag naman daw yung matandang babaeng yon. Mas lalo akong nagalit sa kanya, Papa Dudut. Ang lagay parang ako pa ang kabit dito. Parang ako pa ang nanghihiram ng asawa. Halos inaraw-araw ako noon na kinukumbinsi ni Jimbo kahit na ilang beses ko na siyang tinanggihan. Kapag ganito na ang nangyayari noon ay magtatampo na ito. Hindi uuwi ng bahay at sigurado ako na kasama niya ang matandang babaeng yon na niyayaya siyang sumama sa kanya. Papadudot malalim ang dahilan ko kung bakit hindi ako makapayag-payag sa gustong mangyari ni Jimbo. Hindi ko kasi alam kung kaya niyang intindihin ang nakaraan ko. Noong bata pa lang kasi ako, Papadudot, saksi ako sa ginawang pag-iwan ni tatay kay nanay para sumama sa isang matandang byuda. Noong una, pinakilala lang ito bilang katrabaho ni tatay. Hindi naman nagduda noon ang nanay ko dahil malaki ang naging tiwala nito kay tatay. Pero isang malaking pagkakamali yon sa parte ni nanay. Dapat pala ay hindi siya nagtiwala noon kay tatay. Isang araw ay nagising na lamang ako sa kalagitnaan ng gabi. Nakita ko si tatay na iniimpake ang kanyang mga damit. Narinig ko rin si nanay na nagmamakaawang wag nang ituloy ang gusto niya. Hindi ko noon maintindihan kung ano ang gusto ni tatay. Nakinig pa ako noon. Nagtago ako sa isang lumang aparador na naghihiwalay sa aking kwarto at sa kwarto nila ni nanay. Nakita ko noon kung paanong tuloy-tuloy ang pag-iyak ni nanay. Habang si tatay naman ay blanko lang ang mukha niya. Nang matapos ayusin ni tatay ang gamit niya, lumabas ito ng kwarto. Nakita ako nito at pinagmasdan ng ilang saglit. Bilang isang bata ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tingin na yon. At yon, Papadudot, ang huling beses na nakita ko si tatay. Nalaman ko na nakilive-in na si tatay sa matandang byuda na yon. Kaya ako nagalit dahil sa babaeng yon, wala na akong tatay. Dahil sa babaeng yon ay hindi na ako inalagaan pa ni nanay. Ito ang isang beses at pangyayari sa nakaraan ko kung bakit hindi ko noon magawang pumayag sa gusto ni Jimbo. Paano kung isang araw ay maisip nitong wag na akong balikan at piliin na lamang ang matandang babaeng yon? Iniisip ko palang ito noon ay sumasakit na ang dibdib ko. Hindi ko kaya na sa pangalawang pagkakataon ay maagawan ako. Pero mukhang sinusubok talaga ako ng panahon noon. Isang araw ay biglang nagkasakit ng malala ang aming anak. Kinakailangan ng malaking halaga na pera. Nakita itong oportunidad ni Jimbo para mapapayag ako sa gusto niya. Bilang isang ina na nahihirapan noon na makita ang anak niya sa ganong sitwasyon, pikit mata akong pumayag. Agad-agad ay nagtungo si Jimbo sa matandang babaeng yon para humingi ng perang pangbayad sa ospital para sa anak namin. Bumalik si Jimbo at sinabing ako na muna ang bahala sa anak namin. Kailangan daw niyang mag-impake na para makalipat doon sa babaeng yon. Dahil yun na ang naging usapan nila. Wala na akong nagawa pa. Sa paglipas ng mga araw ay pinilit kong sanayin ang sarili kong hindi nakakasama si Jimbo. Tuwing Sabado at Linggo ay nasa bahay siya. Tuloy-tuloy din ang pagpapadala nito ng pera sa akin at tama nga siya. Di hamak na mas malaki ang kinikita niya sa babaeng yon kesa sa gabi-gabing pagpoprosti sa iba't ibang bakla at matandang babae. Kinakailangan kong tanggapin ang sitwasyon namin yon kahit masakit. Si Jimbo na ang nasusunod noon dahil siya ang nag-aangkat ng pera sa bahay. Kaya nga kahit yung hiramin ng anak namin para idala
at ipakilala doon sa matandang babae na yon ay wala akong nagawa. Sinabi kasi ni Jimbo para raw mas maging magiliw yung matandang yon sa bata. Mas malaki daw ang ibibigay nito kung sakali na nagkatotoo naman. Dapat bang makontento ako sa ganon? Tinanong ko ang sarili ko. Wala akong naging sagot sa tanong kong yon dahil kahit kailan ay hindi ako makokontento na makihati sa asawa ko. Ang tuwing Sabado at Linggo na pag-uwi ni Jimbo sa bahay ay nabawasan. Naging Sabado na lamang at madalas hapon pa siya kung pumunta noon. Kalahating araw ko lang siyang nakakasama. Nakakasama ng loob pero ano pa bang magagawa ko, hindi ba? Pinilit kong tanggapin na ganon ang mga nangyayari. Ang iniisip ko na lamang noon ay hindi pa rin ito napapabayaan kaming mag-ina. Nagpapadala pa rin ito hanggang isang araw, pati ang perang pinapadala nito noon ay nabawasan na rin. Sinabi niya na malaki raw kasi ang ginastos ng matanda sa bahay. Nahihiya na raw kasi itong humingi ng humingi at naiintindihan ko naman. Pero papadudot ang hindi ko maintindihan noon ay yung isang araw ay bigla itong tumigil ng umuwi ng bahay. Siguro 2 taon na rin mula nang iniwang kami ni Jimbo. Pero yung sakit tuwing binabalikan ko yon ay andito pa rin. Wala akong nagawa noon kundi ang palayain siya. Sa totoo lang ay ilang beses pa ako noon na sumubok na makipagbalikan sa kanya. Alang-alang sa anak namin. Pero maski ang anak namin ayaw na niyang makita pa. Talagang pinanindigan nito na hindi sa kanya ang anak namin. Sobrang sakit nun para sa akin, Papa Dudut. Masakit na nga na iniwan niya ako pero yung ipamukha sa akin na hindi siya ang tatay ng anak ko ay ibang usapan na yon. Lalo na noong ipinamukha niyang naging marumi akong babae dahil kung sino-sino raw ang nakakasiping ko noon. Kaya hindi ko raw siya masisisi kung isipin niyang hindi sa kanya ang anak ko. Oo, naging marumi ako noon. Oo, kung sino-sino ang nakakasiping ko noon. Pero hindi ba pareho naman namin yung ginusto? Bakit kung kailan nakakaahon na siya ay nilulubog na niya ako? Naging mahirap ang pag-move on sa isang relasyong akala mo ay forever na. Mas lalong naging mahirap ang lahat. Lalo't kailangan kong magpakatatag araw-araw para sa aking anak. Opo, aking anak. Kahit kailan ay hindi ko nasasabihing anak namin ito ni Jimbo. Sa akin na lang siya kung ayaw sa kanya ng ama niya. Kinakaya ko ang lahat, mabigyan lang siya ng pagmamahal na alam kong hindi niya nakuha at makukuha sa amang nagtakwil sa kanya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Roslyn. Sana maging matatag ka, Roslyn. At sa lahat na mga katulad mong iniwan at pinagdududahan. Maaari ngayon ay maging mahirap para sa iyong makita na may positibo pa sa lahat ng mga negatibong nangyari sa iyong nakaraan. Pero sana kapag pahilom na ang sugat mo, sana ay magawa mong magtiwala na ang mga sugat na yan ang dahilan para maalala mong minsan ay naging matapang ka. Minsan ay nakayanan mo ang lahat. Tanging hiling ko sa mga katulad mo, Roslyn, ay ang magpatawad. Sana magawa mong magpatawad kahit sa tingin mo ay hindi karapat-dapat sa pagpapatawad mo ang nakasakit sa iyo. Hindi mo man maibigay yan ngayon pero sana balang araw ay magawa mo. Kung kailan totoo at hinug na ang pagpapatawad mo. Maraming salamat sa paghatid mo ng iyong kwento na kinapulutan namin ng aral at sana ay magawa mong maayos ang iyong buhay na minsang sinira ng mga taong hindi marunong magmahal. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka.
Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.